cable cars pinag-aaralang gamitin sa Baguio City. At una sa mga balita ngayong tanghali. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na may pa rin silang magkaibigan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kanyang pagdito sa gabinete. Ayon pa sa Vice Presidente, hindi kinakailangang manggaling sa education sector ang itatawag bagong Secretary ng Department of Education. Ang importante anya, masayahang maging leader at manager ang susunod. Wato mas mama. Wato mama. Ito ang report ng Jess Garcia. Wato mas mama lagi. The position of the secretary is a position of trust and confidence. Saka pangalawa, walang nakalagay na requirement para sa isang education secretary. Walang nakasaad na partikular na panintula. Ito ang sinabi ni Vice President Mangista ka? kasunod ng pahayag na bilang ng grupo. Balik ka rin eh. Nasasabing Ano ba kayo sa ako? kailangan na manggaling sa Ano ba education kayo? Ano ba sector kayo? ang Hindi ba susunod kayo? na kalihim ng Department of Any number, anywhere you can be targeted, and ultimately some system, whether it sits in the Black Sea, whether it's inside Russia, whether it's inside southern Ukraine, or even up in Belarus, they can find you and strike you. So I think what we're watching is the disintegration of the Ukrainian military. But what do we do about it? I mean, that's the question. I think the opportunity for real escalation on NATO, on the side of NATO, is now no longer possible. And after all, where are our inventories of ammunition? How much ammunition have we got? What kind of a medical infrastructure existing to evacuate wounded? More important, how many ready combat formations do we have? I think the answers are all very, very negative. And under those circumstances, there's not a whole heck of a lot we can do. And then you have these outliers. Poles and Lithuanians keep insisting, well, we can go into Western Ukraine and, we'll gather territory that was once part of the Polish-Lithuanian Commonwealth that went out of business in 1794. And Putin has responded very negatively, saying, well, if you come in under the NATO umbrella, you'll never leave. In other words, we'll bury you where you stand. And that's a pretty serious response. United States weapons that are pouring into Ukraine have overwhelmingly wound up on the black market. The Biden administration appears to, I'd like to think that they're looking for an off-ramp, but it appears that they continue to want to making these exceptions to send cluster munitions, which this weekend were raining down on journalists, killing journalists. The one journalist who told me he made it out. Ang mga Filipino nurses, mapagbabae o lalaki ay globally demand, hindi lamang dahil sa kanilang husay, kabaitan, kundi ganun din ang taglay nilang pasensya. Hindi rin higit sa kaalaman ng lahat ang mataas na sahod ng mga nurses sa ibang bansa. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang mas pinipiling magtrabaho sa malayo. Isa na dito ang nurse na si Lea Ledesma, magaling na nurse at kilala ng marami dahil sa angkin nitong kabutihan. Subalit matapos ang mahigit isang dekada nitong pagtatrabaho sa isa sa mga malalaking pasalina na maling turing ng tugo. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Ang hospital na ito sa United Kingdom ay tanyag dahil sa magagaling nilang mga espesyalista sa puso. Taon-taon ay tinatayang hindi bababa sa 1,000 pasyente ang inooperahan doon. Ito din na isa sa mga pinakamalalaking cardiac center sa United Kingdom. Ilan sa mga tauhan ng nasabing hospital ay mga Filipino. Isa na rito ang dating senior staff nurse doon na si Lea Ledesma. Taong 2001 ay natanggap si Lea sa ospital at mula noon ay nakilala ito dahil sa ang kilitong husay, mabait, matulungin at alaga sa mga pasyente. Ang mga katangian nito ang naging dahilan kung bakit marami itong kaibigan at kilala ito ng lahat ng empleyado doon. Sa loob ng mahabang panahon ng pagtatrabaho, ay wala itong naging problema. Sinisiguro nito na maayos ang kanyang trabaho
at nasa maayos na kalagayan ang lahat ng pasyente na nasa kanyang pangangalaga.